Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Atin pong tutunghayan ang nasusulat sa Santiago, Kabanata 1 at Talata 5. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at siya ay bibigyan. Ang panalangin mismo ay isang gawa ng pananampalataya. Kapag lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ginagawa natin ito dahil may pananampalataya tayo na siya ay tutugon. Habang itinutuon natin ang ating pansin sa Diyos, nagsisimula akong makita na siya ay higit at dakila at makapangyarihan kaysa alinman na ating pinapasang krus sa buhay. Dahil dito lalong tumitibay ang ating pananampalataya, sapagkat nagsisimula tayong maniwala sa Kanyang tutuparin ang Kanyang mga pangako. At habang nakikita natin sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, lalo pa hong lumalalim ang ating pananampalataya dahil sa personal nating naranasan at na ang Kanyang ginawa at Kanyang sinabi. Habang natuto tayong manalangin ng may pananampalataya, isang magandang panimulang hakbang ang pag-angkin mismo sa pangako ng Diyos na ating matatagpuan sa Biblia. Ang mga pangakong ito ang nagbibigay kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan at mga problema. At kapag hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin, maaari ho natin gamitin ang mga salitang ito upang tulungan tayong mabigyan ng gabay sa ating mga panalangin. Narito ho ang ating mga ilan sa halimbawa kung papaano natin magagamit ang isang pangako ng Diyos bilang panalangin na magpapalago sa ating pananampalataya. Ang Isaya, Kabanata 40 at Talata 31 ay nagsasabi, "Ngunit ang umaasa sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi mamihina." Upang gamitin ang pangakong ito ng Diyos sa ating panalangin, maaari ho tayo manalangin ng ganito: "Diyos ko, ako'y pagod at pinanghihinaan ko ng loob. Pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko, ngunit sa pananampalataya alam kong iyong babaguhin at palalakasin muli ang aking lakas. Itataas mo ako at bibigyan ng panibagong sigla upang makakapagpatuloy ako. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin na magpatuloy sa harapin sa bawat araw." Ang mga panalangin tulad nito ay nakakatulong upang lumago ang ating pananampalataya. Pinapaalala nito sa ang mga pangako ng Diyos at pagkatapos ay makita ng ating sariling buhay kung paano tinupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Narito pa ho ang ilan sa mga pangako ng Diyos sa Biblia. Subukan ho natin ipanalangin ang ilan sa mga ito at panoorin at damhin kung paano lalong tumitibay ang ating pananampalataya habang makikita natin tinutupad ng Diyos ang Kanyang pangako sa atin. Ang isa pa ho ay nasulat sa Isaiah chapter 40 verse 29, "Siya ay nagbibigay ng lakas sa nanghihina at pinadarami niya ang kapangyarihan ng walang lakas." Sa Isaiah chapter 41 verse 10 naman ho, "Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matagumpay na kanang kamay." Sa Exodus chapter 14 verse 14, "Ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Mahinahimik lamang kayo." At sa unang sulat ni Juan chapter 1 verse 9, "Kung ipinahayag natin ang ating mga kalakasan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan." Sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Ang Panginoon mismo ang mauna sa iyo, siya ay isa sa iyo, hindi ka niya pababayaan, ni iiwan man. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob." At sa
Philippians chapter 4 verse 19, at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. At sa Psalm chapter 23 verse 4, kahit ako ay lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ang umaaliw sa akin. Sa Psalm chapter 86 verse 5, ikaw Panginoon ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ito po ang mga reminder sa atin na salita ng Diyos sa Biblia na ating maaring sambitin sa tuwing tayo ay mananalangin. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Diyos naming Ama, Panginoon at Ama ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan lalo tigit sa lahat sa mga salita ng Diyos na makita namin sa Biblia bilang aming mga gabay sa tuwing kami mananalangin. Salamat po sa mga reminders na ito, naway ito'y aming magamit sa araw-araw naming pagtahak at sa bawat hamon ng buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat.